الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنتم. Katotohanan, ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Puriin, dakilain natin at pasalamatan natin ang Allah sa lahat ng pagkakataon. Katotohanan, sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang iba pang makapaggagabay, liban na lamang sa gabay at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban ng Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang pagpapala, awa at habag ng Allah ay mapa sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng tao at jin na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kakatapos pa lamang ng buwan ng Ramadan, ating nasaksihan, ating nasumpungan ang ilan sa mga gawaing ibadah sa buwan ng Ramadan. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa pagtapos ng buwan ng Ramadan, natapos na ang ating pagtatarawih. Natapos na ang ating pagsasagawa ng tahajjud. Napunan natin ang mga sala, ang pagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakumpleto natin ang pag-aayuno sa mabiyayang buwan ng Ramadan. At alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, nagtagumpay ang mga taong nagbunyagi, nagsumikap sa buwan ng Ramadan. At nangalugi naman ang mga tao na hinayaan nila na mawala sa kanila ang buwan ng Ramadan na wala silang natutunan mula rito. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ipagduan natin na, O Allah, Ya Allah, ibilang mo kami sa mga Muslim, sa mga mananampalataya na isa kami sa mga nagtagumpay sa buwan ng Ramadan. Allahumma amin. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ay dapat baunin natin ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa buwan ng Ramadan, nagawa nating matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana ngayon, na wala na ang buwan ng Ramadan, ay baon-baon natin ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat nating malaman na ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang gawain ng pagpapalapit ng ating sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. At dapat ninyong mabatid, dapat ninyong malaman, katotohanan, mga minamahal kong kapatid,
sa pananampalatayang Islam ang pinakamarangal sa inyo, lalo na sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila, yaong mga tao na sila ay matatakutin sa Kanya. Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos at sa Kanyang mga ipinagbabawal. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang isang tao ay nararapat palagi niyang baon ang dalawang bagay, yung sabar at yung pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kung sa buwan ng Ramadan, naiwasan natin yung masasamang gawain, kung tayo man ay mayroong mga ginagawang masasama, naiwasan natin sa buwan ng Ramadan, sikapin natin hanggang sa buwan na ito at hanggang sa umabot muli ang buwan ng Ramadan ay baon-baon ulit natin yung pagkatakot natin sa Allah. Kasi nung buwan ng Ramadan, natatakot tayong gumawa ng kasalanan. Kasi nga baka yung pag-aayuno natin ay hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin na ang pag-aayuno natin o yung sa buwan ng Ramadan, ito yung training ground natin. Dito natin hinahasa, hinuhubog yung ating mga sarili para pag alis ng buwan ng Ramadan, pag iniwan na tayo ng buwan ng Ramadan, handa na tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa mundong ito, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa pagkatakot, Ya ayyuhalladhina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana وَيَغَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, kayong mga mananampalataya, kayong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang muling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kayo ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang ipinagbabawal, ay gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan. Gagawa siya para sa atin ng paraan upang tayo ay makalabas sa anumang pagsubok. Allahu Akbar. Babaunin mo lamang yung tunay na pagtatakot sa Allah. Iaalis ka ni Allah sa anumang pagsubok dito sa mundong ito. Pero kung wala kang pagkatakot sa Allah, lahat ng problema ipaparanas sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala kang pagkatakot, kung wala kang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tignan nyo, kapag ikaw ay may baong takot palagi sa iyong mga ginagawa, iaalis ka ni Allah sa mga suliranin, sa mga pagsubok na ibibigay niya. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kabilang na dito yung kahirapan sa mundong ito. Kapag ikaw ay may takot sa Allah, iaalis ka ni Allah sa kahirapan sa mundong ito at patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang ating mga nagawang pagkakasala at hindi tayo kailanman paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang Allah ay siyang nagtatangan. Siya ang nagtatangan ng kabutihang loob at kanya bang sinabi sa maluwalhating Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ika nga ang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa niya ang aming ipinag-uutos at iniwan niya ang mga kasalanan o ipinagbabawal sa kanya, ipagkakaloob sa kanya ng Allah ang solusyon upang siya ay makalabas sa anumang kapighatian. Allahu Akbar. Babaunin mo lamang yung sabar, yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag binaon mo yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, iaalis ka niya sa anumang kapighatian. At ipagkakaloob sa iyo, ipagkakaloob sa atin ang karangyaan ng pamumuhay dito sa mundong ito. Allahu Akbar. Kaya naman mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, at kailanman hindi sasagi sa kanyang kaisipan ang mga biyaya na kanyang makukuha. Allahu Akbar. Hindi niya ma-expect lahat ng kung ano yung makukuha niya dito sa mundong ito. Kasi bakit? Binaon niya, dinala niya, kinuha niya yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung takot dahil nakita ka ng multo. Ang tinutukoy natin dito mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, yung takot natin sa ating tagapaglikha sa tuwing tayo ay gumagawa ng anumang kasalanan sa Kanya. Kasi bakit? Simula umaga hanggang gabi, hanggang sa pagtulog natin, tangan-tangan natin ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa buong araw, simula ba lang kaninang paggising mo ng salatul fajar, nakapag-fajar ba tayo? Kailangan natin ang tunay na pagkatakot sa Allah. Paano niya ibibigay sa atin yung kasaganahan? Hinihiling natin ang kasaganahan. Hinihiling natin ang biyaya. Pero tayo, ayaw nating humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng humihiling lamang tayo. Hindi pwedeng hinihiling lang natin sa Allah, ngunit wala tayong ginagawa para sa Kanya.
Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. At sino mang natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ipatupad niya ang kanyang batas na ipinag-utos sa atin. At gagawin ng Allah na madali sa kanya ang anumang naisin niya, anumang gustuhin niya, anumang kagustuhan niya dito sa mundong ito. Padadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang dito sa mundo at hanggang sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Babaunin mo lamang yung tunay na pagkatakot sa Allah. Kasi merong mga tao, natatakot lamang sila kasi bakit? Nakikita sila ni Ustad, nakikita sila ni Pres, nakikita sila ng kahit sinong maalam sa Islam. Pero pag wala na, nandun na umiinom ng alak, naninigarilyo, ng bababae, nakikipag-usap sa hindi niya mahram, nakikipag-chismisan, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Inuubos yung kanilang oras sa mga walang kwentang bagay. Wa iyadu billah, mga minamahal kong kapatid. Tapos sasabihin mo, hihingi ka sa Allah ng tulong, wala ka namang dalang pagkatakot sa Kanya. Ayun na yung mga ayat na binitawan natin mula sa maluwalhating Quran, na kapag ika nga, binaon mo yung takwa, yung pagkatakot mo sa Allah, padadaliin niya, aalisin niya kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo dito sa mundong ito, at padadaliin niya sa'yo ang buhay dito sa mundo, at ganoon din sa kabilang buhay. So paano makukuha yung mga bagay na yun? Paano makakamit yung bagay na yun na kagustuhan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw mismo sa iyong sarili, ginagawa mo yung mga haram na bagay na ipinag-uutos ng Allah? Wa iyadu billah. Katakutan mo, kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Katakutan mo ang sarili mo, katakutan mo ang araw ng paghuhukom, at katakutan mo ang kamatayan, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan, yaong mga natatakot sa parusa ng Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at umiiwas sa kanyang mga ipinagbabawal para sa kanila, para sa kanila ang kabilang buhay. Allahu Akbar. Sa mga tao na sila ay natatakot sa pagsasagawa ng mga haram na bagay, natatakot sa pagsuway sa Allah, natatakot sa paggawa ng kamalian, para sa kanila ang kabilang buhay. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, wala pala tayong tuwang sa kabilang buhay kung tayo ay suwail, kung tayo ay walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ibibigay doon sa taong yaon, sa mga taong sila na may tunay na takot sa Allah, ang hardin na naroon ang patuloy na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, ipagkakaloob sa kanila, kung hindi sila naging masaya dito sa mundong ito nang dahil sa pagkatakot sa Allah, ibibigay sa kanila ng Allah ang kabilang buhay na walang humpay at walang hanggang kaligayahan. Kasi dito sa mundo, ang alipin ni Allah, walang kaligayahan. Walang kaligayahan. Bakit? Hindi natin magawa kung ano yung ginagawa ng hindi Muslim. Hindi natin magawa yung ginagawa nila. Kahit gusto natin kumanta, gusto natin uminom, gusto natin sumayaw, gusto natin makipagtalik, hindi natin magawa. Kasi bakit? Natatakot tayo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kapag ikaw ay nagtiis, nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala, nangako siya sa atin na ibibigay niya ang kaligayahan sa kabilang buhay sa mga tao na sila yaong may tunay na pagkatakot sa Kanya. How much more na lang yung mga taong walang takot sa Kanya? Saan sila pupunta? Bawal sa kanila ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ibibigay ang paraiso ni Allah dahil ibibigay niya ito sa mga tao na sila ay tunay na mananampalataya at tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ma astata'tum. Na kung kaya lubusin ninyo o kayong mga mananampalataya ang inyong kakayahan sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lubusin natin ang pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon dahil hindi natin batid kung kailan tayo babawian ng buhay. Walang nakakaalam kung kailan lamang o kung kailan tayo kukunin ng Allah. Kaya kung sasabihin matatakot ka kapag ikaw ba ay nasa bingit na ng kamatayan, hindi kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Katakutan mo ang Allah saan ka man naroon. Hindi lamang nandito ka sa lugar ng mga kamusliman, dito ka lamang matatakot. Hanggang sa pag-uwi mo ng pamamahay, habang ikaw ay naglalakad, pauwi ng iyong tahanan, ay nariyan ang tunay na pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Lahat ng ating parte ng katawan, tandaan mo yan, lahat yan ay nagkakasala. Simula sa ating mata, sa ating ilong, sa ating bibig, sa ating tenga, lahat yan ay nagkakasala hanggang sa bababa ng ating katawan. Nagkakasala yan, mga minamahal kong kapatid, lalong-lalo na ang ating pag-iisip at ang ating puso. Nagkakasala yan. Nagkakasala ito, kapatid ko, sa pananampalatayang Islam kung wala kang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqillah haythuma kunt. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroon. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih.
Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot, illa wa antum muslimun. At huwag natin hahayaan na tayo ay datnan ng kamatayan, liban na lamang na tayo ay mga Muslim. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, napakadali ang pagiging Muslim, pero napakahirap na magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin ko, napakadali ang maging isang Muslim, na tawagin kang isang Muslim, ngunit napakahirap na magkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahirap, kapatid ko, sa pananampalataya. Kasi paglabas mo pa lamang dito, naririyan na lahat ng fitna, makakasalubong mo, makakasalamuha mo, makikita mo, at dyan masusubok ang tunay na pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang takwa, ang pagkatakot na inuutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nabanggit sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot na walang halong riya o pagpapakitang tao. Tandaan natin, siya ay lumikha sa inyo at mula sa inyo ang isang tao na si Adam alayhis salam, at mula sa kanya naman nilikha niya ang kanyang asawa na si Hawa o si Eva, at mula sa kanilang dalawa ay kumalat sa buong daigdig ang maraming kalalakihan at kababaihan. Katotohanan, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pamamagitan niya ay hinihiling ninyo ang inyong mga karapatan at isa't isa, at ingatan ninyo na maputol ang inyong ugnayang kamag-anakan. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakamatindi, pinakamainam na pagkatakot na meron tayo. Mga kapatid, paano ba natin maia-apply sa atin, o paano ba natin katatakutan ang ating tagapaglikha? Kasi parang tila binabaliwala ng mga tao, binabaliwala nila, subhanallah, binabaliwala ng halos karamihan sa mga kamusliman ang takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami nito, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, binabaliwala nila. Binabaliwala nila, nakakalungkot man isipin na tinatawag tayong mga Muslim, pero baliwala sa atin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin ito mapagsusumikapan na alalahanin? Ang isang matalinong tao na natatakot, inaalala niya ang kanyang kamatayan. Inaalala niya ang kanyang kamatayan. Pero kapag ang isang tao wala yang takot sa Allah, wala yang pakialam sa kanyang kamatayan. Pero ang tao na siya ay may takot sa Allah, nagtatangan siya ng tunay na pagkatakot sa Allah, hinihahanda niya ang sarili niya sa kanyang kamatayan. Ready siya. Anytime na mamatay siya, ay handa siya sa pagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang iisipin natin, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tandaan natin na sa impyerno ay hindi yung mga kahoy ang mga panggatong, katulad ng sinabi natin sa ayah. Hindi mga halaman ang igagatong doon, hindi mga plastic ang itatapon doon upang magliyab. Ang igagatong doon ay yung mga tao at yaong mga bato. Subhanallah, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tingnan na lamang natin, kung wala tayong takwa, wala tayong pagkatakot sa Allah, sumusuway tayo sa Allah, gumagawa tayo ng mga haram na bagay, huwag mo nang asahan na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gusto mong paraiso. Asahan mo na ibibigay sa iyo ng Allah ang naraka jahannam. Aqulu qawli hada, wastaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ilang araw natapos ang ating selebrasyon. Natanong ba natin sa ating sarili nung tayo ba ay nagse-celebrate ng ating Eid, ay dinala ba natin ang pagkatakot natin sa Allah? Kasi kahit selebrasyon,
umaatake si Shaitan. Lalo na ngayon na si Shaitan, ang mga shayatin, ay nakakalas na sa kanilang mga kadena. Subhanallah. Kaya kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung hindi mo pinaghandaan ang buwan ng Ramadan, walang makukuha. Walang makukuha ang tao na ito kung hindi niya pinaghandaan ang buwan ng Ramadan. Natapos ang buwan ng Ramadan na wala siyang matutunan dito. For sure, siya ay naluging tao. Kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag mong hayaan na ikaw ay malugi, hindi lamang sa buwan ng Ramadan. Bagkus sa araw-araw na lumilipas ang mga araw, huwag mong hayaan na maging muflis ka, lugi, bankrupt, bangkarote. Huwag mong hayaan, kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na ikaw ay mabankrupt, mabangkarote sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kung hindi mo napagtagumpayan ang buwan ng Ramadan, umpisahan mo ngayong araw na ito at hanggang umabot o kung papaabutin ka pa ng Allah sa susunod na buwan ng Ramadan. Sikapin mo maging mabuting Muslim. Sikapin mo magawa ang mga ibadah na ginagawa mo noong buwan ng Ramadan. Kung noong buwan ng Ramadan, masipag kang magbasa ng Quran, mas lalo sa buwan na ito, hanggang sa mga susunod na buwan, ay mas sipagan mo pa ang pagbabasa o pagsasaulo ng banal na Quran. Kung ikaw ay masipag sa pagsasadaka, pagbibigay ng kawang gawa, ay sipagan mo pa ito sa pagbibigay nito. Kung ikaw ay masipag sa pag-iibada, sa mga gawaing pagsamba, sa pagtulong sa mga komunidad, ay sikapin mo na mas doblehin mo, mas triplehin mo ang iyong natutunan sa buwan ng Ramadan. Kung ikaw na Muslim, sinisipagan mo sa buwan ng Ramadan ang iyong pagsasala ng tarawih, nagwiwitir ka, o kadi kaya naman ikaw ay nagtatahajud, mas sikapin mo at pagsumikapan mo na mas doblehin mo pa ang pagsamba na ito, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, bagkus sa pang-araw-araw mong ginagawa sa mundong ito. Kung ikaw ay hindi nagsasala, maawa ka sa sarili mo, magsala ka. Gawin mo yung mga bagay na obligasyon, yung mga ipinag-utos sa atin ng Allah. Kung ikaw ay tinatamad magsala, pues ngayon, kapatid ko sa pananampalatayang Islam, dahil narinig mo na ang tunay na pagkatakot sa Allah, sipagan mo ng magsala. Mauna ka sa masjid, kung may masjid sa inyong lugar, kunin mo ang biyaya. Kunin mo ang biyaya, kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Sabay-sabay na magsala, kasama ng inyong mga jamaah, dahil malaki ang biyaya ng Allah mula rito. Tandaan natin, mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli ng ating khutbah ngayong araw ng Jumaah, ay sikapin natin na maging mainam tayong Muslim, maging mainam tayong mananampalataya. At sikapin natin na makumpleto natin ang pagdarasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan natin, wala nang ibang tatanungin sa atin. Hindi niya tatanungin kung anong kinain mo. Hindi niya tatanungin kung anong gamit mong tsinelas. Hindi niya tatanungin kung anong meron sa mundong ito. Dahil ang tatanungin sa atin ng Allah ay yung mabubuti nating nagawa at yung ating mga pag-iibada sa Kanya. Kaya payo ko mula una sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa inyo na mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, na huwag tayong susuko sa anumang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah. Tandaan ninyo, Muslim tayo, pagsubok lang yan at malalampasan natin ang anumang ibibigay na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may pagsubok ka sa pamilya, pagsubok ka sa iyong komunidad, pagsubok sa iyong asawa, sa iyong anak, o sa kahit anumang problema dito sa mundong ito, baunin mo ang tunay na pagkatakot sa Allah, aalisin sa iyo ng Allah ang anumang iyong hindi mo nagugustuhan sa mundong ito. Aalisin ng Allah yan at ibibigay sa iyo ang kapanatagan, ang karangyaan ng buhay dito sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. Kaya ibadallah, inna Allah wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu wa sallimu tasliman katira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'tik, ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna zalamna anfusana dhulman kathira wa la yaghfir dhunuba illa anta faghfir lana maghfira min 'abdika wa rahima innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka fil al-khairati wa tarkul munkarati wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffana غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب أمال يقربون إلى حبك. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, isama natin palagi sa ating mga dua na pahabain pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buhay, ang ating pamilya. Isama natin sa ating mga dua na pangalagaan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang kung sila man ay nabubuhay pa at kung sila man ay wala na dito sa mundong ito. Ya Allah, padaliin mo sa kanila ang pagsubok at papasutin mo nawa sila sa paraiso. Yamin ya
ya Rabbal Alamin. At mga kapatid, isama rin natin sa ating mga dua na bilang isang Muslim na ipagkaloob niya sa atin ang tunay na pagkatakot, ipalasap niya sa atin ang tunay na pagkatakot at ipaunawa sa atin, sa ating mga mananampalataya, ang karunungan sa atin ng pananampalatayang Islam nang sa gayon, hindi tayo mapabilang doon sa mga taong naliligaw, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.